Lapas muna tayo dito sa ating skinita. So ayan mga master, good morning po sa inyong lahat. At good morning pa rin naman kahit na mag-aalas 11 na. So late na naman tayong lumabas syempre. At nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. Samahan niyo po ako ngayon sa ating city adventure na naman. Tayo po ay bubiyahe. At ngayong oras po nito ay bago ako lumabas, may pick up na agad ako dito lang. Dito, yan, sa tapat lang. Halos dito lang sa amin. Sulat lang daw to eh. I-deliver natin sa Taguig. Kaya ako to kinuha kasi nag-add ng 30 pesos. Pero kung hindi ito nag-add ng 30 pesos, hindi ko kukunin to eh. Ayan, so dito tayo muna. Pick upin na muna natin to. Mayroon na tayong magkwentuhan. Double book na pala tayo agad. So tawagan natin. Nandito tayo sa may red doors. Ito na. Okay. Papagyan ako sa inyo to, yung picture na to. Kasi wala akong number. Pero yan pagdating nyo doon, yan yung Kumar. Sa baba niyan, merong tindahan. Yung pintuan dito maliit. Kasi yan ang papalit sa taas. Okay. Yan ang bahay nila. Okay. Pag walang sumasagot, dito yung bigay sa tindahan na to. Sa kabila. Aha. Tama ba yung sir? Yung Pagkakalapit ko. pinpoint tama? Okay. Sige. So first booking natin is 150 pesos mga master. Ano eh? Ito lang? Okay. So ayan. Picture. Alright. So ayan mga master, maraming salamat pala sa lahat ng ating mga subscribers dyan, sa walang sawang pagsuporta rito sa channel natin. And thank you po sa mga lagi nakaabang dito, sa mga kapwa ko mga rider dyan, mapaalala mo man o anumang courier service dyan. Shout out sa inyong lahat. Thank you sa pagbisita rito sa YouTube channel natin. At meron din po tayong Facebook page, no? So pwede rin po kayo bumisita doon, kaso iba yung content natin doon. Parang na-appreciate ko po yung inyong pagbisita lagi dito sa channel natin. Ayan, so hindi naman tayo ganun kalakas sa YouTube, pero nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit pa paano napapanood yung mga content natin dito. So tuloy lang. Ang biyahe natin ngayon mga master, yung game plan natin for today. Basta kung saan tayo kikita, doon tayo kukuha ng booking, no? Kasi we all know, lalo din sa mga rider, na sobrang baba na ng fare dito sa Lalamove. So kailangan talaga makasurvive kahit pa paano. Tsaka yung sinasabi ng iba na puro reklamo daw. No, marami raw mga nagrereklamo sa sa Lalamove. Totoo naman 'yun, 'di ba? Ang hindi nagrereklamo, 'yun yung mga taong ipokrito, no, na inuuto na sila okay lang sa kanila. Ikaw ba ay isa sa mga ganon, mga master? 'Di ba? Normal lang 'yan magreklamo. Syempre, as a rider, no, tayo bilang rider, si Lalamove, ano bang ni Lalamove? Ano bang partisipasyon sa inyo, mga master? Sige, para mas magandang usapin to. Tingnan natin kung tayo ba ay may karapatang magreklamo kay Lalamove, di ba? Ano bang ni Lalamove? Di ba platform? Kanya yung platform. So, ano lang ang kay Lalamove dito? Platform lang. Tama? Nasa sa atin, kumbaga, nasa sa tao na yan kung gagamitin niya yung platform o hindi. So yun lang naman ang kay Lalamove. Ikaw as a rider, ano bang pag-aari mo? Tatanungin ko yung mga nagsasabi na nagrereklamo yung ibang mga rider. Ako nagrereklamo, di ba? Ano bang pag-aari nyo? Sige nga, tingnan nyo mabuti.
Tingnan natin kung may karapatan kayo magreklamo sa baba ng fare. Ito, number 1 na tanong ko mga master. Sino ba may-ari ng motor nyo? Kanino bang motor yung ginagamit nyo? Sino ba ang nagbabayad dyan sa motor nyo? Sino bang bumili ng motor nyo? Si Lala mo ba o ikaw? O, diba? O, ngayon, alam nyo na ang sagot, diba? Ngayon, sino may karapatan sa motor? Kung anong gusto mong isakay, kung anong gusto mong pick upin, diba? At kung gaano kalayo yung biyahe na gusto mo, diba? Sino bang may karapatan dyan? Si Lala mo ba o ikaw? Diba? Pangatlong tanong. Yung maintenance ba niyan? Dahil sa binabiyahe mo ng malalayo yan. Yung maintenance ba niyan? Sino ang gumagastos? Si Lala mo ba o ikaw? O kahit anong courier company, 'di ba? O alam niyo na ang sagot. Ngayon, ikaw ba may karapatan ka bang magreklamo sa natatanggap mong compensation or fare na linalatag ni Lala Move? Ano sa tingin mo ang sagot diyan? O 'di ba? Alam niyo na 'yan mga master. Diyos ko. Ipokrito lang ang hindi makakaramdam niyan mga master. Ako dati, di ba, alam niyo naman dati, wala akong pakialam kasi kumikita tayo dito sa Lala Move, eh. Di ba, okay pa. Alam ko na yung ganyan sistema mga master noon pa. Na dito pa lang, pagpasok mo pa lang sa platform na to, di ba? Syempre, ang may control ng lahat, ikaw, dahil pag-aari mo yung sasakyan na yan, eh. Di ba? Karapatan mo na, na mamili, magreklamo man sa liit ng laki ng bayad, karapatan mo mangontrata kasi pag-aari mo yung sasakyan na yan, no? Hindi naman ibang tao yung gumastos niyan, eh, di ba? Ang partisipasyon lang naman nilalamove sa inyo, sa kanya yung sa kanya lang yung app, eh, sa kanya yung platform. Pero lalahanin mo, walang sasakyan si Lalamove para mag-deliver mag-isa, di ba? Na pag umayaw ka, ma-deliver ba nila yung mga parcel na magbubook sa kanila? O kung pag wala bang bumiyahe, may di-deliver pa ba nila yan? Hindi na, di ba? Napakalaki nga ng kumbaga napakalaki ng pakinabang nila Lalamove sa mga rider. Kaya syempre, as a rider, may karapatan kang magreklamo kung ang late na ng fare mo, eh. Di ba magreklamo? Hindi ka pa ba magreklamo? At sasabihin mo pa ba dun sa mga ibang nagrereklamo na diskarte? Laging linyahan ng iba yan, kanya-kanyang diskarte yan. Hindi sa lahat ng oras mga master i-epekto yung diskarte, 'di ba? Yung sinasabi ng iba na tawag nito na sila naman daw kahit mababaw yung fare kumikita ng 1,500 daily. Daily ha? 2,000 daily. Rider, Lala mo ba? Nahihibang na sila, nananaginip na sila. Dahil alam nila sa sarili nila yung katotohanan. Na malabo ng kumita daily ng 1,500 mga master. Noon, oo po pwede pa, pero ngayon napakalabo na. Survival na nga lang ngayon, eh. 'Di ba? Diskartehan na na tamang sapat lang. Kaya din sa mga nagsasabi na wala tayong karapatang magreklamo, meron. Napakalaki ng karapatan at sobrang talagang may karapatan tayo magreklamo sa baba ng fare. Kasi unang-una, ang sumasalo ng ng lahat, hindi naman si Lalamove, si rider. Ikaw ba uutuin ka okay lang sa'yo? Di ba? Bibigyan ka ng 3 piso, 4 na pisong fare, sobrang layo. Libre na yung delivery, tapos papayag ka pa rin ba? Alam nyo na ang sagot yan mga master. Kung talagang nag-iisip ka ng mabuti, alam mo na may karapatan tayong magreklamo. Pangalawa na lang doon mga master, yung kung ayaw mo kay Lalamove, mag-quit ka na. Yun lang yun. Paano yung iba kung dito lang umaasa, di ba? Siyempre, hindi naman po pwede na utu-utuin ka na lang. Yung sinasabi ko lang sa inyo, that's 2 point lang. Pag ganyan kasi, give and take lang din naman dapat. Nakikinabang sila sa'yo, edi makinabang ka lang din naman sa kanila. Pero kung para namang free delivery na yung nangyayari, hindi na maganda yun.
Tapos ang dami pang mga buraot na kliyente, di ba? Oh, yun lang yung point doon. Kaya kung talagang ang option mo, wala ka ng option talaga mga master, pwede naman, no? Lilipat ka na lang sa ibang platform, no? Lilipat ka sa ibang platform, o kaya talagang maghihintay ka ng mga booking na panalo, no? So ngayon ang tanong, pwede pa bang kumita dito kay Lalamove? Dalawa lang sagot ko yan, pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero yung sinasabi nilang malakihan, hindi na mga master. Maliit na lang ang kikitain mo dito. Ideal na lang si Lalamove as for part-time para sa mga may mga trabahong iba, pwede nyo gawin. Yung mga magpo-full time, talagang sobrang pagod na abutin nila dyan sa baba ng fare ngayon. Dati sinasabi ko sa inyo, diskarte, oo. Dati, effective yung diskarte dati. Malaki kitain mo, kumikita ng 1.5 isang araw, kaya. 1,000, diba? Minsan 2,000, kaya. Pero kung yung biyahe mo noon, uulitin mo ngayon, hindi na kikita. Kasi bawas na yung fare, Hindi naman nagtaas ang fare, Bawas na yung fare, ang taas pa ng gasolina. Oh. Hindi mas tataas yung overhead expenses mo. Siyempre kakain ka pa. Ay nagsasabi na kumikita daw sila ng 2,000, 1.5 isang araw. Take note isang araw. Hindi mo kayang i-maintain yun, sigurado ako. Kahit mag 8 to 5 ka pa. Buti kung pagka-drop off mo, meron ka agad booking na syempre makikipag-agawan ka pa eh. Tsaka take note, traffic. Sobrang traffic mga master. Sabihin na natin, simula Las Piñas hanggang North Caloocan. Oh, 2 booking. Sabihin na natin, meron kang 500. Sabihin na natin, mataas na yun, 500. Kakain nyo ng mga 2 oras papunta roon eh. Diba? Labas pa dyan yung pag-aantay mo ng booking. Kaya hindi po realistic yung sinasabi nila. Kung titingnan mo ang realidad. So ayan mga master, nandito na po tayo sa sa ating drop off. Sana ba yun? Our destination is on the right. Ito. Dito. Iwan kay Ate Bernadette Pajardo. Ayun lang naman, neighborhood ko lang siya. Nandiyan ba siya sa taas? Oo. Akala ko wala eh. Sabi kasi pag wala, iwan ko na lang. Ay, no problem. Sige, At, abot ko na lang. abot na lang. Sige po. Salamat eh. So, yung susunod nating drop off dito lang mga master. Malapit lang dito. Ang problema, ang hina ng signal dito. Pero okay lang. Ito. Ay, mali. Tama ba? Dito na yun eh. Eto na po. Okay na to? Okay, salamat. Ayun mga master. Naka 300 tayo agad. May tip. Kashidaya. Saan to? Dito lang mga master. Meron tayong pangatlong booking. 1 kilometer away lang. So, ayan, 800 meters away lang mga master. Ma'am Lalamove pick up po. Nandito na po ako sa may 59B.
3 kilometers away naman yung pick up natin sa isa. So mga master, kinancel ko yung isang booking, no? Kasi Lechugas yung mapa mali. Ang nakalagay dito sa akin 3 kilometers lang. Pero yung yung pick up 6 kilometers. Tas ang malupit doon pa sa may Acacia, sa Taguig. Kaya kinancel ko na. 10 minutes tuloy tayong So wala tayong double book ngayon mga master. Alright. So ayan mga master, nandito na tayo sa Parañaque. At ito pong parcel natin na galing ng Taguig. Kaya hatid ko na to diretso mismo sa sa may Las Piñas. Kasi tayo dun, na-hassle tayo dun sa kinancel, sa cancel natin. Kung hindi tayo nag-cancel, okay sana. Kaso lang nag-cancel tayo ang dala-dala ko po ngayon pagkain. Syempre magla-lunch time, kailangan ng tao yung pagkain. So kaya syempre konsiderasyon natin, pagkain kailangan huwag natin patagalin. So kaya didiretso ko na muna to. Lugi, syempre andun na tayo, ganun talaga, lugi tayo dyan. So babawi na lang tayo kapag dating natin ng Las Piñas. Ayan. So ako meron naman akong pakiusap dun sa mga online seller o mga seller ng pagkain, no? Yung mga nagpapadala dito sa Lalamove ng mga pagkain. Tapos gusto i-rush kasi pagkain yan. Meron naman akong pakiusap sa kanila. Kung pagkain yung business nyo, mga sir, ma'am, master, huwag nyo na dito ipagsiksikan sa Lalamove. Kasi dito sa Lalamove, meron double book dito. Mayroon double book, may triple book, di ba? Minsan nga 4 pa. Huwag nyo nang isiksik yung pagkain na business nyo rito. Kasi mapapanis yan, masisira lang yan dito sa no? Tsaka abala masyado sa rider yan. Tapos gusto nyo pagkain rush, di ba? Kung gusto nyo pong i-book yung pagkain dito sa Lalamove, automatic yan, i-double pay nyo na. No, kung gusto niyo talaga. Pero kung nagtitipid kayo, wag dito sa Lalamove. Nyo na lang, i-Grab Express nyo na lang para wala nang kasabay, no? Yan ang tip ko sa inyo. Kasi yung iba nagrereklamo, matagal daw mag-deliver si rider, pagkain daw yung dala-dala nila, di ba? Pagkain daw yung papadala nila. Tapos lagi mo maririnig sa kanila yung mga katagang, lagi naman kami nagpapadala dyan. Di ba? Huwag nyo nang burautin si rider. Kasi si rider, naghahanap ng double book yan. Kung nagmamadali kayo, you have 2 options. Option number 1 dyan, i-double pay nyo si rider, no? At sabihin nyo kay rider, diretso kasi pagkain yan, di ba? Dodoblehin nyo yung bayad. Pangalawa, huwag yung ibubuk sa Lalamove, no? I-book nyo sa Grab Express. Yun lang mga master, ma'am, sir. Yun lang talaga. Para hindi po kayo nagrereklamo na matagal si rider i-deliver pagkain yung booking nyo tapos nasira, di ba? Lalo na yung mga nagpapadala ng mga cake dyan, kung ano-ano, basta mga siselang pagkain. Huwag nyo na pong i-book yan kay Lalamove. Kung kayo po ay sobrang selan at sobrang nagmamadali, mag-download kayo ng Grab, tapos ipag-Grab Express nyo. Yun sigurado, magandang quality ng biyahe kasi single booking lang yun. Medyo mataas lang, pero maganda naman. Kaysa naman dito kay Lalamove, di ba? Mag-aantay kayo, minsan masisira pa yung pagkain nyo. Tapos sisisihin nyo pa si rider, kasalanan ni rider. Kung tutusin, kasalanan nyo naman yan. Kasi unang-una, alam nyo naman dito sa Lalamove na may double book. Diba? At saka hindi po ito rush delivery. Tignan nyo, wala naman nakalagay dyan ng Lalamove Express Delivery. Grab Express meron. O di doon nyo ipa-book sa Grab Express. Okay, huwag nyo nang burautin si rider. Kasi naghahanap ng double book yan.
Okay ba tayo dyan? Oh. Ngayon, yung ibang mga burao talagang dito pa rin magsisiksik yan sa Lalamove. Kasi nga naman, mababa talaga. Ang baba na, reklamador pa. Kaya hindi mawawala na yung rider magreklamo din eh. Diba? Pagaya ko, diba? Nagrereklamo. Siyempre, karapatan natin yun. Kagaya na pag-usapan natin kanina. Okay ba? Hindi naman magrereklamo si rider kung hindi naman karekla-reklamo. At syempre, some of you may not agree sa aking pananaw. Pananaw ko yun eh. Ganun talaga. Kanya-kanya tayong freedom of expression. Nagkataon lang na nagbablog ako mga master. Okay. So, ayan mga master, nandito na po tayo sa sa ating drop off, no. Lalamove delivery po. Ano lang to, ma'am? 121 lang yata. Tama. So, ayan mga master, uwi muna tayo sa bahay, tapos kakain muna ako, tapos balik tayo sa biyahe. Alright. So, ayan mga master. Ano na lang ha? Siya na? Hindi. Gagamitin mo pa? Oo. Oh, doon na lang. Mga tools ko hinihiram eh. Alam niyo mga master, madamot ako pagdating sa tools eh. Kasi yung mga tools ko, ano yan eh, pinaghirapan ko bago ko na-produce. Kasi ayoko rin manghiram ng tools eh. Pag nagre-repair ako ng motor, ayoko na nanghihiram ako ng tools. Kaya tawag nito, bumibili talaga ako ng mga tools na kailangan ko. Pag may nanghihiram sa akin, minsan nag-aalangan ako pahiramin talaga. So ayan mga master, welcome back. Tayo yung nagbabalik. So, another short ride booking mga master, 8 kilometers no. Meron tayong pick up dito. Food na naman ito. Ano ba yan? 8 kilometers lang. Pwede na. Sige. Na mga master, may technique tayong gagawin. Dahil po ako po wala na pala akong top up, 22 pesos na lang. Pag trinap off ko to, ang mangyayari niyan, tawag nito, magne-negative na ako. So maghanap tayo ng booking na na mas mababa sa 100 pesos para para kahit i-drop off ko yun, meron pa matitirang tawag nito, top up booking. Meron tayong double book papuntang to dun. Ang pick up natin dito sa may Vista Mall. So ano kayang pipick upin natin dito, no? Tawagan natin, same way lang yung natin drop off. Picturean lang natin. Tama mo ko kuya. Ano? Ulitin natin. O, game. Wala decision ka, o. Sa kabila, copy project sa kabila. Oo. Wala ba kayong Oo, mamaya malaglag eh. Ay, wala. Tali. Ayun, yun. Maganda, paper bag. So, ang technique natin ito mga master, ganito. Hindi mo na natin i-close itong itong isa. Ang i-close natin itong 66 pesos. Yan ang i-close natin. Tapos pag nakakuha tayo ng pabalik, tsaka natin i-close yung mataas. So, ganun po ang teknika natin mga master. So, ayan mga master, nandito na po tayo.
Ngayon, 31 lang po. 131. No, 131 lang, Nay. Oo, kasama yung bayad sa gate na limo. Sige, salamat po. Tama, ma. Okay, salamat po. So, mga master, nandito na po tayo sa sa ating drop-off. Ayan, i-close na natin. Close. Drop-off. Take photo. Okay, so let's go. Hanap tayo ng booking, mga master. Kuha tayo na medyo malaki-laki na kaya, no? Tingnan natin. Ito, Bacoor computer parts. So, ito. Na booking to. Kukunin ko sana Bacoor Parañaque. Malapit lang naman eh. Kaso tingnan mo yung dadalhin. Martilyo. 2 pares ng nail gun. At isang pala. Saan ko ilalagay yung pala dito? Pala siya sa buhay. Yung pala yung panira eh. Okay na sana eh. Ayan mga master, meron na tayong booking. So ang gagawin natin, i-close na natin tong isang booking natin. So short ride booking lang din to, no? Ayan, pang-anim na booking, mga master. Let's go. Tirahin na natin to. Pwede pala dumaan yung motor dito. Alright, let's go. Ayan. Last booking to, mga master. Wala na akong top up eh. Huwag sanang umulan. Okay lang, may kapote naman tayo. 2.8 kilometers ang ating tawag nito, pick up. Tapos 7 kilometers lang ang drop off natin dun sa amin. Dito ba yan? Okay guys, that's niya. Ayun. Yes, ma'am. Kayo po si Ma'am Syra. Ito po. Ayan. Thank you, ma'am. Okay. Quality, mga master. Alright, so ano pa bang gagawin natin? Kundi tapos ang drop off natin. Dito lang pala yun, no? Walang top up ay walang walang tawag dito, walang signal. So motor trade. Ayan, so kaka-drop off lang natin, mga master. At wala na po tayong top up. Negative na. So ayan, mga master, dahil negative na tayo sa ating top up at wala naman tayo makuha ang credit wallet na puro cash na nandito, so magpapahinga na muna ako, no? Balik na lang tayo sa susunod na araw. So assessment dito sa biyahe natin, mga master.
Successful naman yung ating semi-gurami booking, no? Mga short ride. Panalo rin naman kahit pa paano. Lumagpas din naman sa minimum yung ating kinita. Pwede na yun. Marami pa tayong gasolina. Kunti lang yung naubos nating gasolina. So balik tayo sa susunod mga master. At yan, ganun pa rin ang gagawin natin. Siguro hindi muna tayo maglo-long ride. Depende kung maganda ang fare ng long ride. Pero mas priority natin ngayon mga short ride booking. Sana lang hindi bumaba yung ating service quality kapag nagganyan tayo ulit. Kasi meron tayong record na bumaba yung service quality natin dahil sa mga short ride booking So yun lang. At maraming salamat po sa pagsama nyo rito sa ating biyahe. Walang drama, smooth lang ang ating delivery. Maganda po lahat. So kita-kits po next time sa susunod na episode mga master. Okay, bye bye. Thank you po sa inyo lahat at God bless.